watching God's Word for You Today program, an online Bible teaching ministry of Maranatha Baptist Church, Villamonte, Bacolod City, Philippines. This program is designed to make the time-tested, solid Word of God relevant to your life's need today. God's Word for You today is found in God's Word for You today. Gina-titulan ta Solace in Suffering. Ang nagligad ta nga gindiskasan, ang tawo dependent gid sa Dios. Paagi sa iya ginpahayag o kung ang iya ginreveal sa Bible. Kinanglan nga magkabuhi kita suno sa iya kabubuton. Ang Psalm 119, pinaka-longest nga chapter sa Psalm, kag at the same time, the longest chapter in the Bible, nga nagadil lang sang Word of God. Sa subong naton nga ginatun-an, paumpaw sa Dios sa aton suffering. God's blessing comes upon us in order that we may know Him and obey Him in this world. Kinanglanon naton nga mag-obey sa Dios kung ang blessing nagaabot sa aton. Ini nga stanza nagapakita nga ang Dios naga-intervene sa aton kabuhi through His Word. Through His Word. Ang ini nga stanza nagapakita nga ang Diyos siya naga-intervene sa aton mga kabuhi paagi sa iya pulong. Siyempre, ang una nga aton dumdumon nga sa aton kabuhi bilang Kristohanon, magpangayo kita sang bugay sang Diyos. A prayer for grace. Psalm 119 verse 17. Deal bountifully with thy servant, that I may live and keep thy word. Itugot nga bounty gid ang ihatag sa servant. Naintindihan nyo ang word nga servant is a slave kung sa Old Testament. Agud ako mabuhi kag i-keep ang imo pulong. Ang butsilingon nga magpangamuyo kita sang bugay sang Dios, sang bugay sang Dios, kay kung nagaatubang kita sang pandemic, base ang iban sa aton naga-anxious kag mabudlay na. Amo na ang hambal sang writer sang Salmo, that I may live. Ma-revive siya. Magkabuhi. Pero anong iyang resolution? Keep your word. Keep your word. And then, deal bountifully with your servant. Hindi lang gamay-gamay, kundi dako bounty with your servant. Ano pagid ang ginapangayo sang nga grace sang sining writer? Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Ambot singon kung nagabasa kita sang Bible, it is God nga nagatudlo man sa aton. Hindi lang lawlaw, kundi I may behold wondrous things. Makatilingala, mabagsik nga mga butang out of your law, out of the law of God. Siya ang maga-enlighten sa aton as we read the Word of God.
nga makapangamuyo kita sang bugay sa Dios, na intindihan ninyo nga kinanglanon gid naton sa sini nga pandemic, bugay sang Dios. Daw nadumduman ko ang isa ka salmo, His mercy endures forever, Psalm 136 nga 26 ka bersikulo, gina-emphasize lang the steadfast, His mercy endures forever. Ngangbot singon sa kabuhi sang mga Israelite, pareho man sa kabuhi sa aton mga Christian, bugay sang Dios, ang hesed, ang steadfast love sang Dios, ang mercy sang Dios maging sa aton nga mga tumuluo. Prayer for grace. As we face life sa sini nga kabuhi, nga ini nga pandemic, pangamuyo sa grace. Pero naintindihan nyo ang bersikulo, may pangako, keep thy word. Wondrous things out of your law, sang imo pulong. This is a chapter of the Word of God na kinanglan maintindihan ta tani mga utod nga kaimportante sa sini nga pandemic, ang pagkabuhi suno sa pulong sang Dios. Sa aton nga application, magkabuhi kita sa biblical principles. We may expect alienation, daw lain gid kita ya, out of place in this world, and even kung sa tao nga level, slander. Base sa sining pandemic, ginasuyaan kita, di na si Jesus ninyo nga manug-abot. Pero we can wait, and wait. Hindi kita mag-expectar nga sa sining nga kalibutan, maayo ang kalibutan. Kay ang pinaka-perfect nga life kung maupod ka na si Jesus. Things to do in relation to the Bible. Sa verse 20, long kahidlawan ang pulong sa Diyos. Kahidlawan ang pulong sa Diyos. Verse 23, meditate, magpamalandong sang pulong sang Diyos. Kag ikalipay, verse 24, ang ikalipay ang pulong sang Diyos. Mga utod, na intindihan ninyo nga ang kabuhi ta kinanglan naton ma-depend sa Diyos, at sa ginreveal sang Diyos, sa pulong sang Diyos. Gina-challenge ta kamo nga magkabuhi sa pulong sang Diyos. Basahon, kag tun-an, kag magpalapit kita sa Diyos nga kinanglan naton ang prinsipolya sa aton kabuhi. Is God's word for you today.